Hello mga mare. Dahil nga sa maulan yung panahon, ay hindi nakapaglaba ang person. Kaya ayan, for the laundry ang Mario. Kaya ayan mga mare, samahan nyo akong mag-unboxing. Charot lang. Parang unboxing na nga talaga to. Iniisa-isa ko pala yan kasi nga pinipili ko yung akin, yung sa dalawang anak ko, tsaka yung sa asawa ko. Ay para mailagay ko na sa mga lagayan namin. At tsaka syempre, inuulit ko din yung pagtupi minsan kasi di ba nagmamadali din pag sa laundry. Nakatupi na rin naman yan, kaya lang pinaayos ko pa din. At may nakasama pa ng isang perasong medyas doon, hindi yun sa amin. Laking tulong na rin pala ng mga laundry shop sa atin ng mga nanay. Kasi gaya nga nito, hindi kami nakapaglaba tapos maulan. Kaya nakapagpa-laundry ako kasi wala nga rin kaming washing. Kaya naging tambak yung mga labahan namin kasi pag Lunes lang ako nakakapaglaba hanggang Huwebes. Eh may mga pasok din yun. Nag-aasikaso din ako ng gawaing bahay kasi syempre may pasok. Pag Friday kasi at Sabado Linggo ay pumapasok din ako sa trabaho. Kaya dapat ay day off. Yung day off ko ay pasok ko sa trabaho. Syempre para may pagkakitaan din ako, di ba? Kahit pang grocery lang namin. 3 araw lang yung pasok ko pero okay na kasi yun. Nga hindi naman ako pwedeng mag-daily ng pasok kasi nga may estudyante, yung 2 estudyante. Kaya ayun, 3 araw lang yung pinapasok ko. Weekender pala ang tawag doon. Kaya ayan, hindi na ako napagod maglaba, nagbayad lang ako ng 200, di ba? At least ay malinis na lahat ng damit namin. Pambahay lang naman din lahat. Hindi naman kami naalis na gala-gala. Tsaka yung mga puti nilang damit na uniform, ako na naglalaba sa bahay, mga panty namin, medyas, ganun. Sa bahay na ako yun naglalaba. Yung mga inuuna kong laman pag Lunes hanggang Webes. Ay yung mga hindi ko na kayang laban, ayan na, pinapalaundry ko na gaya ng mga tuwalya namin, bedsheet, punda, ganun. Doon ko na yun pinapalabahan. Tinupi ko na lang din tong damit ni Mr. Suave, charot lang. Dahil nga ito, magulo na naman kasi lagi naman niya magulong damitan niya kasi pag kumuha siya, hihila lang siya ng hila. Ko na lang din ulit natupi yung mga damit niya. Nakakasawa rin kasi paulit-ulit na lang na magulo yung damitan niya. Kaya ngayon, ayan, sinipag-sipag ako dahil ngayon may camera. Ayan, dahil inayos ko na naman yung damitan niyan, mga ilang araw na naman yan, wala na naman yan. Sa ayos yung mga damit niya, sisigaw na naman yan, wala na akong damit kasi paano, magulo na yung damit niya na makita kung anong gusto niyang suotin. Kaya buti na lang yun, nasa Durabox yung mga damit, kung hindi, makikita talaga na ang kalat. Pagkatapos niya na isa, 2 anak ko na namang Durabox yung aayusin ko. Ay nako, kakaubos talaga yan sila ng hininga. Tuwing magbubukas ako ng drawer nila, magulo ang damit nila, pero minsan lang naman ako magbukas kasi syempre tuwing magtutupi lang. Kaya ayan, aayusin ko na naman yung damitan nila. Ay nako, nakakapagod, paulit-ulit na lang. Syempre dahil hindi mo matiis na ganun yung itsura ng drawer nila, aayusin mo. Pero minsan pag tinatamad ako, pinapabayaan ko, bahala kayo dyan. Hindi rin naman nakikita yung kalat sa loob kasi nga nasa Durabox. Tsaka ayan, inaayos ko yung pagtupi ng short kasi nga medyo malaki siya, parang ako kumasya dun sa may Durabox. Ay, nasa drawer pala. Napantay ko yung tupi, yung laki niya kagaya dun sa damit para magpantay sila sa loob ng drawer. Ayan, may paluhod na naman akong posisyon sa pagtutupi, maayos ko lang. Iba-iba ang posisyon. Grabe naman yan. Ay, ganito pala ako magtupi ng damit nilang pantulog. Ay, dinidikit ko yung short sa damit para naman pag kinhila nila ay masusuot na 2. Kasi kapag pinaghiwalay mo yan ay isusuot tong short sa sunod na araw yung damit, di ang pangit. Ayan, ang ginagawa ko ay pinagdidikit ko sila gagaya niyan, ipapasok ko siya sa isa para magdikit sila. Ayan, tapos na, o diba maganda ng tingnan. Ilang araw lang magulo na naman yan ulit. Ayan mga mare, hanggang dito lang yung aking chismis. Salamat sa hanggang dulong panunood.